Okay? So what can you ask pagdating sa abdomen ni patient or sa tiyan? Pwede masakit ba yung tiyan? Ano ba? Opera. Ha? Pwede na opera naman sa tiyan. What else? May bukol ba? Pwede may bukol ba? Why not? Pwede. Baka may hernia. Gassy, Kumusta ang ganyan. bawal movement mo? Gano'ng kadalas magbawas? Kumain na ba? Kumain ka na ba? Tama. Anong last na kinain? Pwede na ba? Gas. Pwede. Gastritis. Lagi bang nagkakaroon or lagi bang may flatulence? Lagi kumutot? May gastritis din ba? Ano ba? What else? Yung sound. Ha? Sound. Buntis. Pwede yung sound. Pwede. Baka malakas masyado yung tunog. Ano ba? Buntis. Tama. Tinatanongin po natin yan. Hindi kaya pala malaki yung tiyan. Buntis pala. Okay? What else? Hmm? Mayoma, pwede. Kaya siguro lumaki yung tiyan. Bakit? Nag-enlarge din yung mayoma niya. Ano ba? May kumikirot ba? Nasabi. May kumikirot ba sa kanyang tiyan? Okay? So you can ask those things. Nagka-injury ba? Nagka-surgery ba? Okay, nagka-appendectomy ba noon? Okay? What else? Diba? Marami. So you can ask all of those questions. So let's begin. Sa abdomen, ano mo na ginagawa? Cystic lion to supine She's position. applying to supine position. Ideally, the hands should be nasa gilid. Okay. So assuming nakahiga siya. Okay. Para makita niyo, kunyari nakahiga. Para makita niyo kung paano ang gagawin. Okay. But during the return demo, nakahiga talaga kayo. Gagamitin talaga natin yung bed. Okay? So anong next? So nakahiga na. The hands on the side. The patient is relaxed. What is the next thing to do? Inspect the abdomen for skin integrity. To inspect the abdomen. Normally, when checking the abdomen sa patient ay nakahubad. Okay. Walang pang itaas. Okay. Para makita niyo yung tiyan niya. Take it off. Take it off. Okay, so check the skin integrity. Tignan niyo po. Meaning, check yung skin. Ano? So check kung may mga lesions ba. Check kung may redness. Check kung may swelling. Okay. What else? Na nasusunod? Check for? Abdomen for contour. Check the abdomen for contour and symmetry. Okay po ba yung kanyang abdomen? Enlarged po ba? Malaki po ba para sa katawan niya? Check na rin yung location ng kanyang umbilical cord or kung may umbilical cord ba siya. Okay, so mga meron naman. So you have your umbilical cord, umbilicus. Okay, okay naman yung location, okay naman yung shape and contour. Okay, anong next? Observe abdominal movements Okay, so associated. observe abdominal movements associated with what? Respiration and Peristalsis. Peristalsis. So tignan nyo po kung may abnormal po bang gumagalaw dyan besides sa paghinga niya. So check kung may mga pumipitik ba. Check kung may sumisipa, baka may bata. Check, no? May abnormal na any movement. Ano? So mukhang wala naman in relation to peristalsis or respiration. So walang abnormal na movement. Visual inspection, so wala. Okay. Anong next? You now Auscultation. perform auscultation. You perform now auscultation. Okay, so meaning we'll be using again your stethoscope to hear now for what? Ano papakinggan natin? Sounds. You will be hearing now for the vowel sounds na tinatawag. Okay? So when we auscultate, we follow this pattern. Ano? So we divide now the abdomen into 4 quadrants, starting saan? From the umbilicus. So yung umbilicus mo dyan tayo mag-start. Ito yung center. So hatiin natin. Okay, and paganyan. So ito yung landmark nyo, the umbilicus. Okay, dyan tayo mag-start. Okay, mahaba kasi yan. Nandun sa baba. Okay, the umbilicus. So nahati na saan? Sa 4 na quadrants. Your right upper quadrant, left upper quadrant, right lower quadrant, and your left lower quadrant. Okay, landmark is the belly button or the umbilicus. So we'll be listening for what? For the abdominal sounds or the bowel sounds. Okay? Ano papakinggan? The bowel sounds or what we call the burburigmy sounds. Tama? Yeah, pwede. Okay, anong normal na maririnig? Normal, it should be present. Though ano, should be not too strong, not absent, and not too hyperactive. Hindi tuloy-tuloy. Meaning kasi pag tuloy-tuloy yan, maybe the gastric contents are irritated. Okay. Or ano nangyari, baka may inflammation. Kaya tunog ng tunog yung tiyan. Normally, hindi, di ba? Tigil-tigil. Depende yan sa, di ba? Doon sa iyong gastrointestinal tract. Nagda-digest ka.
Okay, so pakinggan natin. Okay, so you just follow the 4 quadrants. Okay, yan yung papakinggan natin. So yung mga bilog, yan yung location ng stethoscope. Ano? So starting sa, atin natin sa 4. So try to listen. Okay lang kahit saan ka mag-start, basta ma-cover mo yung buong quadrants. Ano? So let's start. So pakinggan nyo kung meron. Okay, so positive naman, may buburing may sounds. Then ikot lang kayo. Meron? Yes, naririnig ko kasi kakakain na lang. Kaya medyo hyperactive. Okay? Yes. Tunog ng tunog. Kakakain mo lang. Dadalaw na. Ayan. So try to cover the 4 quadrants using now our landmarks. Ano? Okay, so positive, may very active kasi kakakain niya na. Okay, so okay lang. Pero kakakain lang naman niya kaya normal lang na hyperactive yung tunog ng ating bowel sounds. Ano? Okay, magtaka ka kung hindi ka kumain pero tunog ng tunog, baka irritated yung stomach mo. Diba? Pwede. Okay. Anong next after auscultation? Percuss cerebral areas. So we will now 4 quadrants. percuss using now the 4 quadrants na naman. Gum. So meaning we will be following again the 4 quadrants, trying to cover now the different parts of the 4 quadrants. Right? So papaikutin natin. So pwede mag-start ka sa taas. Okay, so sa ilalim ng kanyang ribcage. So ito naman yung landmark natin. So paikot. So you try to percuss using. Yan, try to listen. Anong normal na tunog? Yan, anong tunog yan? Timpani. Parang drum yung tunog. Drum line. Timpani. Which is normal pag nasa stomach ka. Lalo na kung puno siya ng hangin. Okay? So may mga parts na magiging dull, lalo na pag nandun ka na sa part ng mga ibang internal organs like your liver. Okay, amen, makikita mo. Yan, medyo timpani parang, pero pagdating mo sa liver niyan, wala na, nagiging dull na naman yung tubig. Okay. Yan, nagpabago-bago yung tubig, di ba? May parts na dull, may parts na timpani. Depende kung anong, di ba, organ ka na nakatapan. Okay? Pero pag nasa liver na yan, sa mga spleen, medyo dull na ang sound dyan. Sa stomach na may hangin, very timpanic yan. Okay? Anong next after percussion? I-locate the muna liver. yung location ng liver. We will percuss the location of the liver. Okay, using percussion. So, paano natin hahanapin yan? Locate again, right mid-clavicular line. You have the clavicle of the patient. Mid-clavicular line, meaning sa gitna no? Clavicle niya. So, ito. Or following what we call the nipple line. So, doon ka mag-start sa nipple line. Ano? Then you percuss. Pababa tayo. Sundan nyo yung line na yan. Okay? So, percuss. Yan. So, yung part I o yung sound is naging dull. So, take note. Okay? Hawakan mo dito. So, dyan yung part na naging dull. Kanina, nandun tayo, medyo resonance pa. Doon bumaba tayo naging dull, meaning nasa liver na tayo. Then, following pa rin yung line na yan, pakyat naman. So, medyo timpanic. Ayan na. Nakita mo na wala na yung tunog, naging dull na. So, pag nakita mo yung dalawang point na yan, meaning this is now the location of your liver. With the aid of your percussion, nalalaman mo kung saan yung location niya, even for the size of the liver. Yeah, that's the part of your liver. Pero normally malaki yan, gagano'n pa yan actually. So, right now, yan yung size. Yan yung location. Yeah? So with the use of your percussion, nalalaman mo, sabi nga natin, the location even for the sound. Okay, anong next? Ha? We will now perform your light palpation. Pero iba lang gagamitin natin, hindi na po si 4 quadrants. We will be using now the 9 regions of your abdomen. So meaning, we will now
Diba? Cut the abdomen into 4 regions. Your right hypochondriac, epigastric left hypochondriac, your right lumbar, umbilicus left lumbar, your right iliac, hypogastric, then your left iliac. Okay. So yan po yung mga parts na ating ipapalpate. Okay? So, siyempre, light palpation muna. Remember, nakahiga si patient. No? So, light palpation muna, kapayin muna. So, atin natin sa 9 regions. Ano? Okay. Kung yung umbilicus, yun yung gitna. Epigastric, umbilicus, then hypogastric sa baba. So, dito tayo muna. You try to palpate. Light palpation lang. Try to feel the surface of the organ. Kung may namamaga ba, kung may bukol ba. Okay. Check mo kung smooth ba. Baka may mga lumps, may bukol. So, light palpation lang. At least, 1 to 2 inches yung lalim niya. So light lang tayo, mababaw lang. Okay, saka tayo bumaba sa umbilicus niya. Okay. Doon tayo saan muna, sa left lumbar. Pakiramdaman niyo yung surface ng organ. So umbilicus, check kung may namamaga, check kung may bukol. Sa right lumbar. Then sa baba, sa right iliac. Okay. Check kung may mafe-feel na bukol. Doon naman sa hypogastric sa baba. Okay, light palpation lang muna tayo. Okay, so wala naman akong na-feel na any bukol or any lumps. So, wala ring pain na nararamdaman si patient. So after light, proceed to deep palpation. Meaning mas malalim, tama? Using now both of your hands to apply much more pressure. Ganun kalalim, at least 3 or 2 to 3 inches. Okay? Okay? So 2 to 3 inches, medyo mas malalim. So remember, nakahiga siya. Mas madali kasi ganito pag nakahiga. Okay, so medyo mas malalim. Nakakahiga lang, kaya hindi ko masyadong lalaliman. So assuming malalim. Okay? So try to feel for the internal organs. Try to feel kung namamaga ka. Try to feel kung may mag-feel kang mga bukol. Check kung may mararamdaman ng pain si patient. Siya, medyo malalim. Okay? So medyo mas malalim. Pakiramdaman mo. Okay? Sa right lumbar. Yan, pababa. Medyo mas malalim. Malalim na naman. Okay? Then, sa kabila. Then, anong last na ipapalpit? Yung part ng symphysis pubis. Saan yung pubis? Saan? Saan? Correct dyan. Kung saan located yung bladder ni patient. Feel for what? For bladder distension. Check kung distended by bladder niya. So, kailan mo siya ma-appreciate pag may laman yung bladder? Pag may laman yung bladder, doon mo siya ma-appreciate. Okay. Pero kung wala, hindi mo siya makakapa. Mas maganda kung may laman yung bladder. Okay? Same pag nagpa-ultrasound ka, dapat may laman para makita, ma-visualize ng mas maganda. Okay? So that's for your palpation. Anong next? Liver. Palpate the Liver. liver. So same, when we perform your deep palpation, we also palpate it now sa liver. Yung nasa right or yung nasa right hypochondriac. So yan yung part ng liver, tama dito na. Okay? And then what do you next telling to do? Palpate the area above the pubis. Pubis, symphysis, which is yung urinary bladder niya. We check if distended na. We check for bladder fullness. Ano ba? Wala na, sir. Document the findings on the client's rate. Di ba? Yes, So sir. that is for your abdomen. But take note, dapat si patient ay nakahiga. Okay? Pinakita ko lang na nakatayo para mas ma-appreciate. Okay, sige. Okay na? Okay na.